Balang araw ang pamilyang itinuring kong sariling dugo ay luluhod sa aking harapan, nagmamakaawang ibalik ko ang yamang kinamkam nila. Ang mapagmataas na biyenang sumira sa aking pangalan ay aakayin palabas ng kanyang mansyon na may posas sa kamay, at ang asawang nagtaksil sa akin ay isusuko ang lahat ng kanyang pribilehiyo, masilayan lamang ang aking anino. Ngunit paano nga ba napunta sa aking mga kamay ang kapangyarihang burahin ang kanilang buong angkan mula sa lipunan, gamit lamang ang isang itim na ballpen? Mayroong isang lihim na gumagapang sa ilalim ng kanilang karangyaan, isang katotohanang wawasak sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Nagsimula ang lahat sa isang gabing nababalot ng ginto at kasinungalingan. Huwag ka nang umiyak at pirmahan mo na ito. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang posisyon mo sa lipunan, kaya bilang mabuting asawa, obligasyon mong saluhin ang kahihiyang ito upang protektahan ang pangalan ng iyong asawa. Ang malamig na boses na iyon ay nagmula kay Doña Beatriz, ang ginagalang na ina ng aking asawa, habang inilalapag niya ang isang dokumento ng pag-amin sa ibabaw ng mesa. Sa tabi niya ay nakatayo si Gael, ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Nakatingin lamang sa sahig at walang ni isang salitang binibitawan upang ipagtanggol ako. Kasalukuyang nagdiriwang ang daan-daang bisita sa labas ng silid para sa ika-60 anibersaryo ng aming ospital. Ang hindi nila alam, sa likod ng nakasasarang pinto ng VIP room sa pilitan akong pinapaako sa kasalanang pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa pondo ng mga pasyente, isang krimeng sila mismo ang nagplano. Kasama sa dokumento ang mga peking larawan ko, kasama ang isang hindi kilalang lalaki, isang palabas na binayaran pa mismo ng aking asawa para lamang magkaroon siya ng dahilan upang hiwalayan ako ng hindi nasisira ang kanyang malinis na imahe. Pirmahan mo na, Florencia. Mariing utos ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit ang tono ay puno ng mapagkunwaring awa. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat ng isinubo namin sa iyo. Kapag umamin ka sa pagnanakaw at pangangalunya, hindi na kita ipapakulong. Papayagan kitang umalis, dala ang ilang damit mo. Diyos na ang bahalang magpatawad sa kalapastanganan mo. Bago pa man ako makasagot, mabilis na bumukas ang pinto. Pumasok ang isang tagapag-ayos ng kaganapan, humahangos at balisa habang bitbit ang kanyang clipboard. Ma'am Beatriz, Sir Gael, kailangan na po kayong lumabas. Wika ng babae habang nakatingin sa kanyang relo, walang kaalam-alam sa tensyong bumabalot sa silid. 5 minuto na lang po at magsisimula na ang live broadcast ng speech ninyo. Hinihintay na po ng mga media at ni Aling Seling na naka-livestream ang masayang mag-asawa sa entablado. 5 minuto. Iyon na lamang ang oras na meron ako bago nila ako tuluyang ipahiya sa buong bansa. 5 minuto upang isuko ang aking dangal o masira ang pangalan ng aking yumaong ama na nakataya sa ospital na ito. Wala akong pinaluhang luha. Walang panginginig sa aking mga kamay. Tumingin ako kay Gael. Hinintay kong mag-angat siya ng tingin, hinintay kong makita ang kahit isang patak ng konsensya sa lalaking minahal ko mula pa noong kabataan ko. Ngunit umiwas lamang siya ng paningin at kalmadong inayos ang kanyang mamahaling kwelyo. Sa pagkakataong iyon, namatay ang anumang natitirang damdamin ko para sa kanya. Ang pusong dating pumipintig para sa aming pamilya ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi ko na kailangang magmakaawa sa isang taong bulag sa katotohanan. Kinuha ko ang gintong ballpen na inialok ni Doña Beatriz. Ngunit bago lumapat ang dulo nito sa papel, ibinaba ko ito sa mesa. Dumukot ako sa aking maliit na bag at inilabas ang sarili kong itim na ballpen. Isang simpleng ballpen na naglalaman ng isang napakaliit na mikroponong nakaprograma upang i-record ang bawat salitang bibitawan sa silid na ito. Mabilis at walang atubiling pinirmahan ko ang dokumento. Gulat na napatingin si Doña Beatriz sa aking ginawa. Marahil ay inasahan niyang luluhod ako magmamakaawa at iiyak gaya ng isang tipikal na asawang pinagtaksilan at ginawang sangkalan. Ngunit tumayo ako ng tuwid, inayos ang aking asul na gown at tinitigan siya ng tuwiran sa mga mata nang walang kakurap-kurap. Ayan na ang pirma ko, mahina ngunit matalim kong sambit ang aking boses, ay hindi kakikitaan ng kahit anong panginginig. Sana ay sapat na iyan para bilhin ang inyong kaluluwa. Kinuha ko ang aking bag
at nagsimulang maglakad palabas ng pinto. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay nag-iiwan ng aling-awngaw ng pagtatapos ng aking pagiging sunod-sunuran. Hindi ako biktima rito, ako ang nagmamay-ari ng sarili kong tadhana. Huwag mong kalimutan, Florencia, pahabol ni Doña Beatriz. Ang boses ay puno ng kayabangan at panalo. Umalis ka sa pamamahay ko bago mag-umaga. Wala kang dadalhin kundi ang mga damit mo. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Huminto ako sa tapat ng pinto. Lumingon ako ng bahagya, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tinitigan ko silang mag-ina na tila ba tinitignan ko ang mga taong nawalan ng isip. Huwag kayong mag-alala, Doña Beatriz. Tugon ko, ang aking boses ay kalmado at walang bahid ng pagkaawa. Hindi lang pirma ang iniwan ko sa mesa ninyo. Nag-iwan din ako ng lason. Tangkilikin ninyo ang inyong party dahil bukas wala na kayong ipagdiriwang. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Lumabas ako ng VIP room at naglakad sa gitna ng daan-daang bisita na nagpapalakpakan. Nakangiti ako sa bawat taong bumabati sa akin, tumatango ng may professional na kagalakan. Walang makakahalata na katatapos ko lamang pirmahan ang aking sariling hatol ng kamatayan sa lipunan. Dahil ang hindi alam ni Doña Beatriz at ni Gael, 3 oras bago ang kaganapang ito, habang abala sila sa pag-aayos ng kanilang kasinungalingan, palihim kong ipinasok sa sistema ng bangko ang isang dokumentong babago sa takbo ng kanilang buhay. Iyon ay ang kasunduan sa pagsasangla ng lupa ng aking ama, ang nag-iisang asset na nagpapanatili sa ospital na ito na bukas. At kasama sa kasunduang iyon ay isang napakaliit na sugnay, isang kondisyong ako mismo ang naglagay bilang isang auditor. Sakaling mapatalsik ako o masira ang aking pangalan dahil sa pamilya de Alcantara, automatikong mapi-freeze ang lahat ng pondo ng ospital at ang karapatan sa pamamahala ay malilipat pansamantala sa isang independent trust. Sumakay ako sa aking sasakyan sa labas ng hotel, pinapanood ang makukulay na ilaw ng syudad na tila ba bumabati sa aking bagong kalayaan. Kinuha ko ang aking telepono upang kumpirmahin kung nailipat na ang aking mga personal na pondo nang biglang umiklaw ang screen. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. Nabasa ko ang mensahe at napakunot ang aking noo. May nakaalam ng aking plano at ang taong ito ay may hawak ng mas malaking lihim tungkol sa mga de Alcantara. Samantala sa loob ng marangyang bulwagan, paakyat na sana si Gael sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati nang biglang magliwanag at mag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at nakita ang pangalan ng kanyang assistant manager mula sa bangko. Nang sagutin niya ang tawag, ang ngiti sa kanyang mga labi para sa mga camera ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng matinding pamumutla na parang inubusan siya ng dugo nang marinig ang ulat mula sa kabilang linya. Ang lason ay nagsimula ng gumapang sa kanilang mga ugat. At ako ay maghihintay sa dilim upang panoorin silang maghingalo. Tahimik kong inaayos ang mga damit ko sa loob ng isang lumang maleta nang marahas na bumukas ang mabigat na pintong gawa sa mahogany ng aming silid. Kasunod nito ay ang mabibigat at galit na mga yabag ni Doña Beatriz na tila ba gusto niyang durugin ang sahig na kanyang inaapakan. Sa kabilang banda, ang aking mga kamay ay hindi man lang nanginig habang maingat kong tinitiklop ang isang simpleng puting blusa, isa sa mga iilang damit na dala ko pa bago ako ikasal sa pamilyang ito. Walang hiya ka! How dare you freeze the hospital's accounts? Nanginginig sa galit ang boses ng aking biyenan. Nawala na ang kanyang pagiging pino at mahinhin na ipinapakita niya sa mga camera. Matapos ka naming pakainin, damitan, at bigyan ng pangalan sa lipunan, ganito ang igaganti mo. Isa kang ahas na nilason ang pamilyang nagahon sa inyo sa kahirapan. Hindi ako lumingon agad. Isinara ko ang zipper ng aking maleta bago ako humarap sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang namumulang mukha at ang nanginginig niyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling perlas na kwintas. Wala akong inutang na buhay sa inyo, Doña Beatriz. Kalmado kong tugon, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Ang karangyaan ninyo sa loob ng 6 na taon ay binayaran ng lupain ng aking ama. Kinuha ko lang ang kandado na matagal na dapat nakasabit sa sarili naming pinto. Kasabay nito ay ang mabilis na pagpasok ni Gael sa silid.
Magulo ang kanyang buhok, hawak ang kanyang telepono, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkaalarma. Halatang katatapos lamang niyang makipag-usap sa kanilang mga abogado at na lamang wala silang magagawa laban sa legal na hakbang na ginawa ko. Florencia, please be reasonable. Wika ni Gael pilit na ginagawang mahinahon ang kanyang tono ngunit pilit na isinisisi sa akin ang sitwasyon. Bawiin mo ang utos sa bangko. Isipin mo naman ang mga pasyente. Maraming operasyon ang nakansela bukas dahil hindi natin mabayaran ang mga supplier. Bakit kailangan mong idamay ang mga inosenteng tao dahil lang sa galit mo sa akin? Natawa ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Napakagaling talaga nilang ibaliktad ang kwento upang sila ang lumabas na biktima. Kayo ang nagnakaw sa pondo ng mga pasyente, Gael. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata hanggang sa siya mismo ang umiwas ng paningin. Kayo ang naglipat ng pera sa mga peking kumpanya. Nilagyan ko lang ng harang ang kaban para hindi nyo na madagdagan ang nanakawin nyo. Kung may mamamatay na pasyente bukas ang dugo nila ay nasa mga kamay mo at ng ina mo. You arrogant bitch, galit na singit ni Doña Beatriz. Tila sasabog na sa sobrang inis dahil sa hindi ko pagpapakita ng takot. Umalis ka na sa pamamahay ko. Pero bago ka lumabas, iwan mo ang lahat ng nabili gamit ang pera ng mga de Alcantara. Pati na ang engagement ring na iyan. Hindi nararapat ang isang kriminal na magsuot ng pamanang diamante ng aming angkan. Tumingin ako sa malaking diamanteng nakasuot sa aking daliri. Ang singsing na minsan kong inakalang simbolo ng isang panghabambuhay na pag-ibig, ngunit isa lamang palang malamig na kadena na nagtali sa akin sa kanilang kasakiman. Sa halip na iabot ito sa palad ni Gael o ni Doña Beatriz, dahan-dahan kong hinubad ang singsing. Naglakad ako patungo sa metal na basurahan sa gilid ng aking vanity mirror. Binitawan ko ang singsing at hinayaan itong mahulog. Lumikha ito ng isang matalim na alingaw-ngaw ng bakal na bumagsak, isang tunog na tumapos sa 6 na taong kasinungalingan. Heto, Doña Beatriz, sad ko pinapanatili ang aking tindig. Nababagay ang diamanteng iyan sa kung saan nakalagay ang mga pangako ng anak ninyo. Sa basurahan. Kinuha ko ang handle ng aking maleta at naglakad palabas ng silid nang hindi na muling lumilingon. Wala akong narinig mula kay Gael, kundi ang kanyang malalim na paghinga, tanda ng kanyang pagkatalo sa gabing ito. Bumaba ako sa malawak na hagdanan ng mansyon. Tinitigan ko sa huling pagkakataon ang malaking chandelier sa kisame at ang makintab na marmol na sahig. Sa loob ng 6 na taon, ang mansyong ito ang naging kulungan ko. Dito ko natutunang lunukin ang aking boses para lamang maging isang perpektong asawa. Ngunit ngayong gabi, ang mga batong pader na ito ay nagsisimula ng gumuho. Paglabas ko ng malaking gate, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng isang naghihintay na taxi na kanina ko pa ipinatawag. Bago ko buksan ang pinto ng sasakyan, nagliwanag muli ang screen ng aking telepono. Isang tawag mula sa parehong hindi kilalang numero na nagpadala sa akin ng mensahe kanina. Sinagot ko ang tawag at itinapat ang telepono sa aking tainga. Nakuha mo na ba ang flight records ni Beatriz noong nakaraang buwan? Malamig kong tanong bago pa man makapagsalita ang nasa kabilang linya. Isang mahinang tawa ng isang babae ang sumagot sa akin. Mas mabilis ka pa palang mag-isip kaysa sa inaasahan ko, Florencia. Oo, nasa akin na. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga peking klinika ng biyenan mo. Pinutol ko ang tawag at sumakay sa taxi. Sa Batangas po tayo, utos ko sa driver. 2 oras ang lumipas. Pinanood ko ang paglaho ng matataas na gusali at maliliwanag na ilaw ng syudad, napalitan ng tahimik at madilim na highway patungo sa probinsya. Ang isip ko ay nagpaplano na ng mga susunod na hakbang sa pag-audit ng mga ninakaw na pondo. Kailangan kong protektahan ang aking ama bago pa man makarating sa kanya ang mga ginawang paninira ni Doña Beatriz. Ngunit nang huminto ang taxi sa tapat ng aming lumang bahay sa Batangas, isang kakaibang kaba ang bumalot sa aking dibdib. Bukas ang mga ilaw sa sala at mula sa labas ay naririnig ko ang malakas na boses mula sa telebisyon. Nagmamadali akong bumaba at binuksan ang pintuan ng bahay. Ang unang bumungad sa aking paningin ay ang mukha ni Aling Seling sa screen ng television, pilit na umiiyak habang naka-livestream
at isinisigaw ang pangalan ko, tinatawag akong isang walang pusong magnanakaw na nangaliwa sa isang mabuting asawa. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sa ibaba ng telebisyon, nakahandusay sa malamig na sahig ang aking ama. Ang kanyang isang kamay ay nakakuyom sa tapat ng kanyang dibdib, habang ang kanyang tungkod ay nakakalat sa di kalayuan. Wala siyang malay, at ang kanyang paghinga ay labis na mabigat at mabagal. Hindi ako sumigaw. Walang luhang tumakas mula sa aking mga mata, kahit papakiramdam ko, ay pinipiga ang aking puso nang makita kong nakahandusay ang aking ama sa malamig na sahig ng aming lumang sala. Mabilis akong lumuhod sa kanyang tabi, kinapa ang pulso sa kanyang leeg at inilabas ang aking telepono upang tumawag ng ambulansya. Sa mga sandaling iyon, ang nakakabinging iyak ng sirena ng ambulansya na pumunit sa katahimikan ng gabi ang tanging nagpaalala sa akin na totoo ang lahat ng nangyayari. Habang isinasakay si Papa ng mga paramedic, nakita ko ang umiilaw pang screen ng telebisyon. Ang mukha ni Aling Seling, ang kanyang bibig, na walang tigil sa paghabi ng kasinungalingan tungkol sa akin ang nagsilbing mitya ng nagbabagang galit sa aking kalamnan. Pinatay ko ang telebisyon at sumunod sa ospital. 1 oras matapos naming makarating sa emergency room, lumabas ang Dr. Bitbit, ang balitang nagpabigat sa aking paghinga. Isang matinding stroke. Paralisado ang kanang bahagi ng katawan ni Don Felipe at tuluyan nitong kinuha ang kanyang kakayahang magsalita. Pumasok ako sa kanyang kwarto. Ang amoy ng alcohol at mga gamot ay humapdi sa aking ilong, isang amoy na nagpapaalala sa akin kung gaano kabilis pwedeng gumuho ang isang buhay. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama at marahang hinawakan ang kanyang nanginginig at malamig na kamay. Tinitigan ko ang mga mata ng aking ama, mga matang puno ng awa sa akin, puno ng pag-aalala para sa kanyang nag-iisang anak na pilit sinisira ng mga de Alcantara. Humigpit ang hawak ko sa kanyang mga daliri. Hindi ako umiyak sa harap niya. Sa halip, ibinigay ko sa kanya ang isang matapang at kalmadong tingin. Laban, Papa, kutan. Mahina ngunit matatag kong bulong habang inaayos ko ang kumot sa kanyang dibdib. Huwag kang bibigay dahil ipinapangako ko sa iyo, bago matapos ang lahat ng ito, sila ang luluhod sa paanan natin. Babawiin natin ang lahat ng kinuha nila. Naputol ang aming tahimik na sandali nang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Celestina, ang aking pinsan, at pinagkakatiwala ang assistant, humahangos at naliligo sa sarili niyang mga peking luha. Ate Flor, Diyos ko, anong nangyari kay Tito Felipe? Lumapit siya sa kama, humihikbi ng malakas, at niyakap ang braso ng aking ama. Nakita ko ang balita sa internet, yung mga sinasabi ni Doña Beatriz at ni Aling Seling. Napakasama nila. Agad akong bumiyahe mula Maynila nang marinig ko ang nangyari. Pinanood ko ang pag-iyak ni Celestina. Dati ang mga luhang ito ay nagpapataba ng aking puso, nagpapaalala sa akin na mayroon akong kapatid na laging nakaalalay. Ngunit may isang maliit na detalye na hindi nakalagpas sa aking mga mata. Ang kanyang makeup ay perpektong nakalatag, ang kanyang buhok ay maayos, at walang kahit anong bakas ng matinding pagmamadali o aligaga sa kanyang kasuotan. Para siyang nag-ayos muna bago pumunta rito upang umiyak. Bantayan mo muna si Papa, Celestina. Malamig kong utos, binabaliwala ang kanyang dramatikong pag-iyak. Uuwi lang ako sandali sa bahay para kunin ang mga medical records niya at ang ilang mga papeles sa vault. Kailangan kong ihanda ang counter affidavit bukas. Tumango siya nang mabilis pinunasan ang mga peking luha gamit ang likod ng kanyang palad. Sige ate, ako na ang bahala rito. Mag-iingat ka. Umalis ako ng ospital. Ngunit sa halip na umuwi agad, dumaan muna ako sa isang maliit na kapihan upang makipag-usap sa isang pribadong investigador na matagal ko nang binabayaran. Bago ko simulan ang giyera bukas, kailangan kong siguruhin na ang lahat ng orihinal na dokumento na nagpapatunay ng korupsyon ni Doña Beatriz ay ligtas sa aking vault sa lumang bahay. Pagdating ko sa aming tahanan, madilim ang kabuuan nito, maliban sa isang mahinang ilaw na nagmumula sa silid-aklatan ng aking ama, kung saan nakatago ang aming pampamilyang vault. Walang ingay akong pumasok, ang aking mga sapatos ay hindi lumikha ng kahit anong yabag sa sahig. Sumilip ako mula sa awang ng pinto at nakita ko ang isang pamilyar na bulto.
Si Celestina, nakatayo siya sa harap ng nakabukas na vault, hawak ang pulang folder na naglalaman ng mga audit reports na sarili kong dugo at pawis, ang inilaan upang mabuo. Mabilis niyang isiniksik ang ilang mga pahina sa loob ng kanyang itim na bag bago ibinalik ang folder sa loob ng vault. Ang taong pinag-aral ko ang pinsang itinuring kong buong kapatid, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng combination code ng vault, ay nilalaslas ang aking likuran habang ako ay nakatalikod. Itinulak ko ang pinto upang tuluyan itong bumukas. Nagulat si Celestina, halos mabitawan niya ang kanyang bag nang makita akong nakatayo sa hamba ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit agad siyang nag-iba ng ekspresyon, muling isinuot ang maskara ng inosenteng pinsan. Ate Flor, ang bilis mo naman." Nauutal niyang bati pilit ng ngumingiti habang pasimpleng inilalayo ang kanyang bag. Susunod sana ako sa bahay para kumuha ng mga damit ni Tito, tapos naisip ko baka kailanganin mo yung mga titulo ng lupa kaya chinek ko yung vault. Umiiyak ako habang iniisip kung anong gagawin nila sa atin. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Inakala niya sigurong maniniwala ako sa kanyang mababaw na palusot. Nandito ang mga damit ni Papa sa kwarto niya sa itaas, Celestina. Wala sa loob ng vault. Tahimik kong sagot, ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang bag. At ang titulo ng lupa ay nasa bangko, hindi dyan. Lumapit ako sa kanya. Umatras siya ng bahagya. Hindi ako sumigaw o nag-iskandalo. Hinawakan ko lamang ang pinto ng vault at dahan-dahang isinara iyon, inikot ang lock hanggang sa marinig ko ang paglapat ng mga bakal. "Gabi na, balik na tayo sa ospital." Dugtong ko, hindi na pinahaba ang usapan. Hayaan ko siyang isipin na naniniwala ako sa kanya. Hayaan ko siyang isipin na tagumpay ang kanyang pagnanakaw. Kinabukasan, habang natutulog si Celestina sa sofa ng waiting room, kinuha ko ang pagkakataon upang buksan ang pulang folder na lihim kong binawi mula sa vault kagabi pagkaalis niya. Binuklat ko ang mga pahina. Tulad ng inaasahan ko, nawawala ang mga orihinal na resibo at ang mga dokumentong nagpapatunay na palihim niyang isiningit ang mga peking papeles sa mga pinirmahan ko 2 taon na ang nakalipas. Si Celestina ang nagbigay ng mga dokumentong iyon kay Doña Beatriz. Ipinagbili niya ako sa mga de Alcantara kapalit marahil ng isang mataas na posisyon o bahagi ng yaman ng aking asawa. Isinara ko ang folder. Walang sakit na rumihistro sa aking dibdib, tanging purong pagkalkula lamang. Inakala niyang nakuha niya ang lahat ng ebidensya at tuluyan na akong maiipit sa batas. Hindi niya alam na ang isang tunay na auditor ay hindi kailanman nag-iiwan ng iisang kopya lamang ng kanyang mga baraha. Mayroon akong nakatagong digital backup sa isang malalayong server na walang sino man ang nakakaalam kahit pa siya. Ngunit ang pagnanakaw na ito ay nagbigay ng hudyat sa akin na mas mabilis kumilos si Doña Beatriz kaysa sa inaasahan ko. Ginamit nila ang mga ninakaw na ebidensya ni Celestina kagabi upang isampa ang kaso bago pa man ako makaganti ng formal. 3 mabibigat na katok sa pintuan ng ospital ang umagaw sa aking pansin. Bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga kamay ay nakahanda sa anumang oras. Sa likod nila nakita ko ang nagising na si Celestina, nagtatakip ng bibig at umaarting gulat na gulat. Lumapit ang pinuno ng mga pulis sa akin, inilabas ang isang formal na dokumentong may tatak ng korte. Florencia Villarreal de Alcantara. Panimula ng pulis, ang boses ay matigas at umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto sa kasong qualified theft at falsification of public documents na isinampa ng Board of Directors ng De Alcantara Medical Center. Sumama po kayo sa amin ng maayos. Tumingin ako kay Celestina. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pilit na lumuluha. Ngunit ang gilid ng kanyang mga labi ay nagpipigil ng isang mapanuksong ngiti. Ibinaba ko ang pulang folder sa mesa. Dahan-dahan kong inilabas ang aking mga pulso at ipinatong ang mga ito sa ibabaw ng bawat isa, naghihintay sa malamig na bakal na igagapos sa akin. Sasama ako, mahinahon kong sagot, nakangiti habang tinititigan si Celestina. Pero tandaan niyo, kung sino ang nagkulong sa leyon
Sa hawla siya rin ang unang lalamunin kapag nabuksan ang pinto nito. Ang lamig ng rehas na bakal na aking sinasandalan ay tumatagos hanggang sa aking mga buto ngunit hindi nito matumbasan ang panlalamig ng aking sariling puso. Sa loob ng madilim na selda ng presinto na papaligiran ng mga pader na saksi sa libu-libong kasalanan at kasinungalingan na natili akong nakaupo ng tuwid. Walang luha, walang pagsisisi. Pinapanood ko lamang ang paglalaro ng anino mula sa nag-iisang ilaw sa labas ng aking kulungan. Ang isip ko ay hindi nakatuon sa kahihiyan ng pagkaaresto, kundi sa pag-oorganisa ng mga numero ebidensya at susunod na hakbang ng aking pag-audit. Nabiyak ang tahimik na gabi nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng gwardya papalapit sa aking selda, kasunod ang pag-ikot ng mga susi sa kandado ng pintong bakal. Villarreal, pwede ka nang lumabas. May nagbayad na ng piyansa mo. Walang ganang utos ng pulis habang binubuksan ang pinto. Kumunot ang aking noo. Imposibleng si Celestina ang gumawa nito at lalong hindi si Gael dahil naka-freeze ang kanyang mga account. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas patungo sa reception area. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng istasyon, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng itim at formal na pantsuit. Ang kanyang buhok ay maikling nakagupit, ang kanyang tayo ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay matatalim na parang laging naghahanap ng kahinaan ng kanyang kausap. Florencia Tan. Pagtawag niya sa aking pangalan, ang kanyang tono ay profesional ngunit may bahagyang lalim. Ako si Attorney Severina Cruzado. I posted your bail. Maaari na tayong umalis bago pa makarating ang mga alaga ng biyenan mo rito para kumuha ng litrato mo sa loob ng rehas. Hindi ko inabot ang kamay ko para makipagkamay. Pinagmasdan ko muna siya ng mabuti. Sino ang nagpadala sa iyo at bakit mo ibinayad ng piyansa ang isang babaeng kinamumuhian ngayon ng buong bansa? Isang manipis at mapanuyan ng ngiti ang sumilay sa labi ni Severina. I don't work for your husband kung yan ang iniisip mo. Lumalaban ako sa mga malalaking korporasyon na ginagamit ang pera at kapangyarihan para tapakan ang maliliit na tao. At higit sa lahat kinamumuhian ko ang mga taong gumagamit sa pangalan ng Diyos para magtakip ng kanilang pagnanakaw. We have a common enemy, Florencia, ang pamilya de Alcantara. Walang anumang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mga mata, tanging isang nagbabagang galit na tila matagal na niyang kinikimkim. Kinuha ko ang aking mga gamit mula sa desk ng pulis at sumunod sa kanya palabas. Habang lula ng kanyang sasakyan, ipinaliwanag ni Severina ang sitwasyon. Nakakalat na sa lahat ng pahayagan at social media ang kaso ko. Ang bawat galaw ko sa Maynila ay tiyak na susundan ng mga bayarang tauhan ni Doña Beatriz. Inalok niya ako ng isang pansamantalang matutuluyan, isang maliit na rest house sa baybayin ng Batangas, malayo sa ingay ng syudad at malapit sa ospital kung saan nagpapagaling ang aking ama. Pumayag ako. Kailangan ko ng isang tahimik na lugar para buuin ang aking counter-attack. Ilang oras ang lumipas at narating namin ang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at salamin na kaharap sa madilim, ngunit payapang karagatan. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng malamig at maalat na hangin mula sa dagat ng Batangas. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang ihip ng hangin na yakapin ang aking pagod na katawan. Walang amoy ng mga mamahaling pabango ng mga mapagkunwaring bisita. Walang amoy ng asul na pader ng mansyon na sumakal sa akin. Ito ang amoy ng kalayaan at ng aking pinagmulan. Sa sandaling iyon, ang aking mga paa na nakatapak sa lupang aking sinilangan, naramdaman ko ang pag-ugat muli ng aking tapang. Hindi ako ang talunang asawa. Ako ay isang Villarreal at ang lupang ito ang magiging saksi sa aking pagbangon. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ibinaba ni Severina ang kanyang leather na briefcase sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Sa kanyang pagmamadaling kunin ang susi ng bahay mula sa kanyang bag, nahulog ang isang lumang folder na naglalaman ng mga personal na dokumento. Kumalat ang ilang papel sa sahig. Yumuko ako upang tulungan siyang pulutin ang mga ito, ngunit bago ko pa man may abot ang isang nakabaligtad na papel, nakita ko ang isang lumang litratong nakaipit doon. Isang itim at puting larawan. Nakilala ko agad ang matikas na lalaking nakatayo roon, si Don Esteban de Alcantara, ang yumaong ama ni Gael.
Ngunit ang nakapukaw ng aking atensyon ay ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Hindi iyon si Doña Beatriz. Isa itong babaeng nakasuot ng simpleng uniforme ng isang labandera na kangiti ng tipid at may kakaibang pamilyar na hugis ng mga mata. Mabilis na hinablot ni Severina ang litrato mula sa aking mga kamay. Nakita ko ang biglaang pag-igting ng kanyang panga at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Inipit niya ito pabalik sa folder na tila ba isang itinatagong brilyante. Salamat, maikling wika niya, iniiwas ang kanyang paningin at mabilis na nag-iba ng usapan. Magpahinga ka na muna, Florencia. Ipadadala ko bukas ang kopya ng mga isinampang kaso laban sa iyo para mapag-aralan natin ang butas sa mga peking ebidensya nila. Hindi ako nagtanong. Ngunit bilang isang auditor, ang aking isip ay automatikong nag-ugnay ng mga detalye. Bakit may hawak na lumang litrato ni Don Esteban ang abogadong ito? Ano ang tunay na motibo ni Severina Cruzado? At bakit ganoon na lamang kalalim ang galit niya sa mga de Alcantara? Isang alyansa ang nabuo ngayong gabi, ngunit alam kong kailangan kong mag-ingat sa anghel na nagligtas sa akin. Nang makaalis si Severina, naupo ako sa harap ng bintana at pinanood ang paghampas ng alon sa pampang. Bago pa man ako makapag-isip ng malalim tungkol sa litratong aking nakita, nagliwanag ang screen ng aking telepono na ibinalik sa akin ng mga awtoridad kanina. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam ko kung saan dinala ni Beatriz ang pera ng mga pasyente. Ang mabilis na paglapat ng aking mga daliri sa teklado ng laptop ay lumikha ng isang tahimik na ritmo sa loob ng madilim na kwarto. Tanging ang maputlang liwanag mula sa screen ang nagbibigay ng kulay sa aking mukha. 2 araw na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagtuturo sa mga tagong yaman ng aking biyenan. Ginamit ko ang aking sariling encrypted server, isang natatagong lagusan sa network ng ospital, na itinayo ko bago pa man ako palayasin sa mansyon. Doon ko natagpuan ang mga anino ng kanilang kasakiman. Ang mga ghost accounts. Hindi lang sila basta kumuha ng pera. Nag-imbento sila ng mga peking pasyente at nag-angkat ng mga mamahaling gamot at medical supplies mula sa mga kumpanyang walang pisikal na opisina. Ang bawat kahon ng gamot na dapat sana ay para sa charity ward ay palihim na ibinebenta sa ibang pribadong klinika sa mas mataas na halaga at ang kita ay dumidiretso sa personal na pondo ni Doña Beatriz. Naputol ang aking malalim na pag-aaral nang marinig ko ang sunod-sunod at magaspang na paghampas sa pintuan ng aking bahay. Umaga na pala. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisingit sa mga siwang ng aking bintana. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas ko nito, bumungad sa akin ang mukha ni Aling Celing, ang tanyag na tsismosa ng aming lugar na binayaran ng mga de Alcantara upang sirain ako sa internet. Hawak niya ang kanyang cellphone, malinaw na nakatutok sa akin at umiilaw ang pulang marka ng recording. Ay, nandito ka nga, Florencia, tay? Bati niya, ang boses ay sadyang pinalakas para marinig sa kanyang video. Ang kanyang mukha ay nababalot ng mapagkunwaring pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari kay Don Felipe. Kawawa naman ang tatay mo, inatake sa puso dahil sa mga pinagagawa mo. Gusto ko lang sana kumustahin kung paano ka nabubuhay dito ngayon matapos mong nakawan ng mga de Alcantara. Tinitigan ko ang lens ng kanyang camera. Walang bakas ng pagkagulat o takot sa aking mukha. Marahan akong humalukip-kip, ipinapakita sa kanyang mga manunood na hindi ako isang natatarantang biktima. Aling Celing. Panimula ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may diin sa bawat pantig. Alam mo ba kung ano ang penalty para sa cyber libel sa ilalim ng Republic Act? 10,175, a 12-year imprisonment, and a fine of up to 1 million pesos. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo na nag-aakusa sa akin, nang walang patunay sa korte, nagdadagdag ka ng taon sa pagkakakulong mo. Nakita ko ang mabilis na paglunok niya. Unti-unting ibinaba ni Aling Celing ang kanyang telepono, ngunit hindi ko siya hinayaang makabawi. Nandito ka ba para kumustahin ako o nandito ka para kumita ng isa pang tseke mula kay Doña Beatriz? Pinalapit ko ang aking mukha ng bahagya sa kanya. Bumalik ka sa Maynila at sabihin mo sa nagbayad sa iyo na ang lahat ng resibo ng mga transaksyon ninyo ay hawak ko na.
Kapag bumagsak ang pamilyang iyon, sisiguraduhin kong kasama ka sa mga unang lulubog. Isinara ko ang pinto ng may sapat na diin upang mag-iwan ng malinaw na mensahe na hindi siya imbitado sa teritoryo ko. Hindi ko na pinakinggan ang kanyang nagkukumahog na pag-alis mula sa aking bakuran. Bumalik ako sa aking laptop. Ang presensya ni Aling Seling ay nagpatunay lamang na hindi pa sila tapos, kaya mas lalo ko pang binaon ang aking sarili sa mga dokumento. Pinasok ko ang payroll system ng pinakamalaking shell company ni Doña Beatriz. Habang binabasa ko ang listahan ng mga taong binabayaran nila para manahimik isang pangalan, ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Celestina Villarosa, consultant fee 3 million pesos. Hindi lang pala isang pangako ng posisyon ang nakuha ng pinsan ko. Binayaran siya ng milyon-milyon gamit ang perang ninakaw nila sa ospital. Ibinenta niya ang aming pamilya ang nag-iisang amang nag-aruga sa kanya, kapalit ng isang halagang mabilis na mauubos sa kanyang mga walang kwentang luho. Tumayo ako at nagtimpla ng kape. Humigop ako sa mainit at mapait na inumin walang halong asukal o gatas. Tamang-tama sa panlasa ng isang taong naghahanda para sa isang gyera. Lumapit ako sa screen at tinitigan ang listahan ng mga pangalan, Doña Beatriz Celestina Isabela. Hindi ito isang simpleng listahan ng mga empleyado o kasabwat. Para itong listahan ng mga bibitayin sa araw ng aking paghuhukom at ako mismo ang maghahawak ng lubid. Ngunit sa patuloy kong pag-iimbestiga sa mga bank statements, may isang detalye na nagpagulo sa aking isipan. Isang bagong daloy ng pera ang pumasok sa mga account ng ilang tauhan ng ospital dito sa Batangas. Hindi ito galing sa korporasyon. Galing ito sa personal na account ni Gael. Ang mga nurse at maintenance staff na ilang buwang hindi sumweldo ay biglang nakatanggap ng malaking halaga mula mismo sa aking asawa. Bakit niya ito ginagawa? Isang patagong pagbabayad ng utang na loob o sinusubukan niyang linisin ang kanyang konsensya gamit ang pera dahil nalaman niyang tama ako. Ang aking malalim na pag-iisip ay nabulabog nang magsimulang pumatak ang malakas na ulan. Ang mabibigat na patak ng tubig ay lumikha ng isang maingay na kurtina sa labas ng bintana, sinabayan ng matalim na liwanag ng kidlat, na humiwa sa madilim na kalangitan ng hapon. Lumapit ako sa salamin upang isara ang awang ng bintana. Ngunit bago ko tuluyang mahila ang kurtina, isang bulto ng tao ang pumukaw sa aking paningin. Sa labas ng maliit na gate ng aking bakuran, sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan, nakatayo ang isang pamilyar na lalaki. Basang-basa ang kanyang mamahaling polo, ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang mukha at ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagod at lamig. Nakatingin lamang siya sa bintana ng aking bahay, naghihintay na tila isang asong itinapon ng kanyang amo. Si Gael. Hinayaan ko siyang manatili sa labas ng ilang minuto habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang awa. Pinanood ko ang bawat panginginig ng kanyang mga balikat sa likod ng salamin ng bintana. Ang dating makapangyarihan at mapagmataas na si Gael de Alcantara ay mukhang isang basang sisew na nawalan ng pugad. Ngunit walang kahit anong kurot ng awa ang dumapo sa aking dibdib. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng aking sariling pagkasuklam. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, hindi dahil sa habag, kundi dahil ayaw kong mabulok ang kanyang bangkay sa tapat ng aking bakuran at madamay pa ang katahimikan ng aking gabi. Ang pagpasok ng malamig na hangin at amoy ng basang lupa ay sumabay sa kanyang pagpasok. Nanatili siyang nakatayo sa may hamba ng pinto. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang mamahaling polo patungo sa aking malinis na sahig. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mapula pagod at puno ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap noon, ngunit ngayon ay wala na ring saysay pagsisisi. Florencia, ang pagtawag niya sa aking pangalan ay tila isang pagsusumamo, ang boses niya ay nanginginig sa lamig at sa bigat ng damdamin. I'm sorry, I found out everything. Nalaman ko ang ginawa ni Mama. Nalaman ko na ikaw ang nag-salvage sa payroll ng mga staff bago ang gala. Tapos na ang palabas, Gael. Malamig kong sagot habang nananatili ang aking distansya. Hindi mo kailangang magpadrama sa ilalim ng ulan para lang mapaniwala ko na may konsensya ka. Bakit ka nandito? Isang pirma na lang ang kailangan ko sa divorce papers at tapos na tayo. Humakbang siya nang isa pa palapit, tila gustong hawakan ng aking kamay, ngunit agad akong umatras.
Hindi ito tungkol sa pera, Florencia. Hindi ito tungkol sa ospital. Nalaman ko na inutusan ni Mama si Isabela na bitagin ka. I didn't know it would go that far. Akala ko gusto mo lang talagang makipaghiwalay. Kaya pumayag ako sa plano niya na magpanggap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. You're a fool, Gael. Ang talino mo sa negosyo pero pagdating sa pamilya mo isa kang inutil. Pinanood mo akong hiyain ng ina mo sa harap ng buong mundo. Pinanood mo akong itaboy na parang basura. At ngayon dahil lang nalaman mong ikaw ang dehado, bigla kang magsisisi. I was wrong. Sigaw niya ang kanyang boses ay bumasag sa ingay ng ulan. Nagpadala ako ng pera sa mga tao rito sa Batangas. I tried to fix it. Sinisikap kong bawiin ang mga accounts na na-freeze mo para maayos ang lahat. Hindi mo naiintindihan, Gael. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanya nang walang takot. Hindi ka nagsisisi dahil mahal mo ako. Nagsisisi ka dahil sa loob ng 6 na taon, ako ang naging pundasyon mo. Ako ang tagatago ng mga kalat nyo. Ako ang taga-ayos ng mga utang nyo. At ngayong wala na ako na-realize mo na ang buong pamilya de Alcantara ay isang malaking kasinungalingan na walang kwenta kung wala ang perang Villarreal. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal na nagpabagsak sa kanyang balikat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nangungusap, nagmamakaawa para sa isang pagkakataong alam kong hindi ko na ibibigay. Go home, Gael. Huling sambit ko habang itinuturo ang pinto. Huwag mong dungisan ang bahay ng tatay ko ng presensya mo. Ang tanging communication na tatanggapin ko mula sa iyo ay ang pirmadong annulment papers. Bago pa siya makasagot, marahas kong isinara ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy ay tila isang formal na pagwawakas sa aming pag-uusap. Pinakinggan ko ang kanyang mga yabag na dahan-dahang lumalayo, unti-unting nilalamon ng ingay ng bumubuhos na ulan. Bumalik ako sa aking silid-aralan, ngunit ang aking isip ay hindi na mapakali. Naupo ako sa harap ng mesa at napansin ang folder na iniwan ni Severina kagabi. Sa ilalim ng mga legal na dokumento, may isang maliit na sobre na hindi ko napansin kanina. Nang buksan ko ito, hindi mga papeles ang aking nakita. Isa itong ulat ng investigasyon tungkol sa mismong araw na namatay si Don Esteban de Alcantara. Ayon sa ulat, hindi ito isang simpleng cardiac arrest. May isang taong huling nakita sa kwarto niya at ang taong iyon ay hindi si Doña Beatriz. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking likuran nang mabasa ko ang huling pangalan sa listahan ng mga suspek na lihim na iniimbestigahan ni Severina. Ang pangalang iyon ay siyang nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa pamilyang pinasok ko. Napatayo ako nang marinig ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Hindi ito ang sasakyan ni Gael. Hindi ako pwedeng manatili na lang sa loob ng bahay at hintayin ang bawat galaw ng mga de Alcantara. Bilang isang auditor, alam ko na ang pinakamagaling na depensa ay ang isang kalkulado at mapanirang atake. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Celestina gamit ang isang dummy account. Nakalimutan mo yata ang isang mahalagang ebidensya sa lumang chapel ng mga Villarreal. Ang gintong ballpen na may audio recorder ay nandoon pa. Kapag nahanap iyon ng mga pulis, tapos na ang laro niyo ni Beatriz. Alam ko ang kahinaan ng aking pinsan, ang kanyang kasakiman, at ang kanyang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin. Madilim ang lumang chapel ng aming pamilya sa Batangas. Ang amoy ng lumang kahoy na tunaw na kandila at alikabok ay bumabalot sa paligid. Nakatago ako sa likod ng malaking kumpisalan, ang aking hininga ay mabagal at kontrolado. Kasama ko sa dilim si Severina at ang isang investigador na may hawak na night vision camera. Makalipas ang 30 minuto, narinig ko ang pagbukas ng mabigat na pintong kahoy. Ang tunog ng paggasgas ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Isang anino ang pumasok, bitbit ang isang maliit na flashlight na pilit na hinahawi ang dilim. Si Celestina, humahangos siya, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa ilalim ng mga upuan at sa paligid ng altar. Nasaan na yun? Sabi rito, nandito lang yun, sa ilalim ng estatwa ni San Roque. Bulong niya sa sarili, ang boses ay nanginginig sa takot at pagmamadali. Kailangang makuha ko to bago pa malaman ni Beatriz na naging pabaya ako. Kapag nakuha ko ang recorder na ito, wala nang magagawa si Florencia. Nagpatuloy siya sa paghalughog, itinutulak ang mga lumang gamit
at hindi alintana ang dumi sa kanyang mga kamay. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, unti-unti niyang hinuhukay ang sarili niyang libingan. Akala mo ba talaga, Florencia, ikaw lang ang matalino? Patuloy niya sa kanyang pag-atungal habang nakaluhod sa harap ng altar. 10 ni Tito Felipe ang niloko ko para lang makuha ang perang nararapat sa akin. Ang daling palitan ng mga kontrata mo habang busy ka sa pagiging perpektong asawa ni Gael. Dito na ako lumabas mula sa dilim. Kasabay nito ang biglang pagbukas ng lahat ng ilaw sa loob ng kapilya dahilan upang mapapikit siya sa sobrang silaw. Naghahanap ka ba nito, Celestina? Isinaad ko habang ipinapakita ang gintong bolpen sa aking kamay. Napaupo siya sa sahig sa sobrang gulat. Namutla ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa mga kasama ko na lumabas na rin mula sa kanilang pinagtataguan. Ang pula ng lens ng camera ng investigador ay tila isang mata ng hatol na nakatitig sa kanya. Ate Flor, kanina ka pa ba dyan? Nauutal niyang tanong pilit na nag-iisip ng bagong kasinungalingan. Nabalitaan ko kasi na may magnanakaw na pumasok dito kaya pinuntahan ko agad para protektahan ang ari-arian natin. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagtatapos sa kanyang kalayaan. Tumigil ako sa harap niya, yumuko ng bahagya at marahang inayos ang kanyang nagulong buhok. Hinawakan ko ang kanyang balikat, isang haplos na tila ba isang kapatid, ngunit ang aking mga mata ay walang kahit anong init. Ang dumi mo na, Celestina. Bulong ko sa kanyang tainga sapat na para siya lang ang makarinig. Huwag mo nang ituloy ang drama mo. Hindi ka Villarreal at kailanman ay hindi ka magiging kasing pantay ko. Ang lahat ng ninakaw mo ibabalik mo, kasama ang interes. Mabilis siyang tumayo at sinubukang tumakbo patungo sa pinto, ngunit bago pa man siya makalabas, hinarang na siya ng 2 pulis na kanina pa nakaabang sa labas. Wait, this is a trap, bitawan niyo ako. Sigaw ni Celestina habang pilit na nagpupumiglas. Tumingin ako kay Severina. Inasahan ko ang isang formal na legal na hakbang, ngunit nakita ko ang kanyang pagkabalisa habang nakatingin sa kanyang tablet. Florencia, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Seryosong wika ni Severina. I just received word na balak ilipat ni Beatriz ang lahat ng pondo sa isang offshore account sa loob ng susunod na 2 oras. Hindi na natin mahihintay ang legal na proseso ng video na ito. Anong gagawin natin, tanong ko? Isang matalim na tingin ang ibinigay sa akin ni Severina. I'm going to leak the initial documents now, all of them. Ang mga fake drug procurement, ang ghost accounts, at ang involvement ni Celestina. Magkakagulo sa media, babagsak ang stocks ng De Alcantara at walang bangko ang tatanggap sa transfers ni Beatriz sa gitna ng eskandalo. Pero madadamay ang mga empleyado, Severina. Maraming mawawalan ng trabaho kapag nagpanik ang market, tutol ko. You have to choose, Florencia, madiin niyang sagot habang ang kanyang daliri ay nakatapat na sa send button ng kanyang email. It's either we burn the whole house down now or we let them escape with the money. Pipindutin ko na ba? Bago pa man ako makasagot, isang malakas na tunog ng abiso ang nagmula sa lahat ng aming telepono. Isang balita ang biglang sumabog sa social media, isang video ni Doña Beatriz na humihingi ng tulong sa publiko, isinisisi ang lahat ng korupsyon sa akin at kay Gael at tinatawag kaming mga traidor sa pamilya. Nagsimula na ang gyera at mas madugo ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi na hinintay ni Severina ang aking sagot. Sa isang mabilis na pagdampi ng kanyang daliri sa screen ng tablet, pinakawalan niya ang impormasyong tatapos sa pangalan ng mga De Alcantara, ngunit wawasak din sa kabuhayan ng libu-libong inosente. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang katahimikan ng gabi sa Batangas ay napalitan ng walang katapusang tunog ng mga abiso mula sa aking telepono. Sabay-sabay na nag-publish ang mga malalaking news outlets. Ang mga headline ay nagniningas, De Alcantara Medical Center. Ang bahay ng mga ghost accounts at peking gamot. Nakita ko sa livestock market tracker ang mabilis na pagdaos-dos ng halaga ng kanilang shares. Isang pulang linyang pababa na tila ba isang sugat na hindi tumitigil sa pag-agos ng dugo. Hinarap ko si Severina sa loob ng maliit na sala. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, binibigyang diin ang isang ngiting puno ng tagumpay, ngunit may bahid ng kabaliwan. Ano ang ginawa mo, Severina? Ang boses ko ay mababa, kontrolado,
ngunit puno ng panganib. Sinisira mo ang pamilya nila pero pinapatay mo ang ospital. Ang mga nurse na walang pambili ng gatas para sa kanilang mga anak. Ang mga pasyenteng nakadepende sa mga gamot na ngayon ay isa-seize ng Bureau of Internal Revenue. Sila ang unang tatamaan ng ginawa mo. You are too soft, Florencia Tugonia. Habang isinasara ang kanyang briefcase. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. In an audit, you cut the gangrene to save the body. This family is the gangrene. Kailangang maubos sila hanggang sa huling sentimo. Hindi ito audit, Severina. Ito ay paghihiganti. Lumapit ako sa kanya, tinitigan ang folder na may litrato ni Don Esteban na hawak niya. Sino ka ba talaga? Bakit ganito na lang ang galit mo sa kanila? Tumigil siya sa paglakad. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanya bago siya humarap muli sa akin. Inilabas niya ang lumang litrato, ang labanderang kasama ni Don Esteban. Ang babaeng ito ay ang nanay ko. Pag-amin niya, ang boses niya ay gumaralgal sa unang pagkakataon. Ako ang anak na pilit nilang ibinaon sa limot. Ako ang de Alcantara na itinapon sa basurahan ni Doña Beatriz para hindi madungisan ang kanilang perpektong imahe. Pinanood ko ang nanay kong mamatay sa isang pampublikong ospital dahil walang tumanggap sa amin habang ang mga de Alcantara ay nagpapasarap sa nakaw na yaman. Ngayon sasabihin mo sa akin na maging makatao. Naintindihan ko na ang lahat. Si Severina ay hindi lang isang abogado, siya ay isang biktima na naging halimaw sa paghahanap ng katarungan. Ngunit bilang isang Villarreal, hindi ko hahayaang maging kasangkapan ako sa isang bulag na paghihiganti na magsasakripisyo ng mga taong walang kinalaman sa aming laban. Hindi ko hahayaang maging katulad mo ako, Severina. Maring sabi ko. Gagamitin ko ang katarungan, hindi ang galit. Mula sa oras na ito, tapos na ang ating alyansa. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong lumabas ng bahay at nagmaneho patungo sa De Alcantara Medical Center sa Batangas Branch. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng kaguluhan. Ang mga empleyado ay nagtitipon sa labas ng gate. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay galit na sumisigaw dahil sa balitang magsasara na ang ospital at hindi na sila mababayaran. Bumaba ako ng sasakyan, nakita nila ako. Ang mga galit na tingin ay agad na nakatuon sa akin. Sila ang mga taong naniwala sa mga live stream ni Aling Siling na ako ang nagnakaw ng pera. Nandito ang magnanakaw . Sigaw ng isang lalaking maintenance worker. Dahil sa iyo wala kaming ipapakain sa pamilya namin, pinalibutan nila ako. Ang tensyon ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Ngunit hindi ako umatras. Tumayo ako ng tuwid sa harap nila, itinaas ang aking ulo at tinitigan ang bawat isa sa kanila. Makinig kayo. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sapat na upang patahimikin ang ilan sa kanila. Hindi ako ang kumuha ng pera ninyo at nandito ako para patunayan iyon. Simula bukas ako mismo ang mag-oopisina rito bilang pansamantalang administrator sa ilalim ng aking pamilya na may-ari ng lupang ito. Kung hindi kayo mabayaran ng mga De Alcantara, gagamitin ko ang sarili kong pondo mula sa aking mga personal na investment para siguruhing makukuha ninyo ang bawat sentimong pinaghirapan ninyo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang galit sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagkalito at pag-asa. Ipinakita ko sa kanila ang aking digital wallet at ang mga dokumento ng aking personal na ari-arian. Hindi ko ililigtas ang pamilya De Alcantara, dugtong ko. Ililigtas ko ang ospital na ito dahil ang ospital na ito ay hindi kanila, ito ay sa inyo at sa mga pasyenteng pinagsisilbihan ninyo. Sa gitna ng aking pakikipag-usap sa mga empleyado, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Kung nasaan ang aking ama, mabilis ko itong sinagot. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at kaba. Ma'am Florencia, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Si Don Felipe. Tumigil po ang tibok ng puso niya. Kasalukuyan po siyang sinusubukang i-revive ng mga doktor. Nabitawan ko ang aking mga papeles. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa semento ay tila ba ang tunog ng pagguho ng aking huling sandigan. Sa gitna ng aking tagumpay laban sa aking mga kaaway, tila ba balak ng tadhana na bawiin sa akin ang kaisa-isang taong dahilan kung bakit ako lumalaban.
Ang malamig at baog na pasilyo ng ospital ang sumalubong sa akin, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong tunog ng mga makinang nagbabantay sa bawat hininga ng mga pasyente. Hindi ako tumatakbo, ngunit ang bawat hakbang ko ay mabilis at may bigat. Sa bawat segundong lumilipas pakiramdam ko, ay nakikipagkarera ako sa kamatayan para sa buhay ng aking ama. Pagdating ko sa tapat ng ICU, tumigil ang aking mundo nang makita ko ang isang pamilyar na bulto sa labas ng salaming pinto. Si Gael. Nakaupo siya sa waiting area, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang suot na polo ay may bahid ng tuyong dugo sa manggas. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ko ay matalim na humiwa sa katahimikan. Nag-angat siya ng tingin. Namumula ang kanyang mga mata at bakas ang matinding pagod. Kailangan ni Papa ng dugo, Florencia. Rare type ang dugo niya gaya ng sa akin. Kararating ko lang mula sa blood bank pagkatapos kong mag-donate ng 3 bags. Tinitigan ko siya. Isang bahagi ng aking isipan ang gustong magpasalamat, ngunit ang mas malaking bahagi ay nanatiling mapagmatyag. Hindi nito mabubura ang ginawa ng pamilya mo, Gael. Hindi mababayaran ng dugo mo ang stroke na idinulot ng mga live stream ng nanay mo. Alam ko, mahina niyang sagot ang kanyang boses, ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw. Hindi ko ito ginagawa para patawarin mo ako. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. At dahil sa loob ng 6 na taon, hinayaan kong ang nanay ko ang mag-isip para sa akin. Ngayon lang ako nagising, Florencia. At ang sakit palang magising sa katotohanang ako ang pumatay sa sarili kong kaligayahan. Lumabas ang doktor mula sa ICU. Ang pag-alis niya ng kanyang maskara ay tila isang mabagal na eksena sa isang pelikula. Stable na si Don Felipe, pahayag ng doktor, isang balitang nagpabuga sa akin ng hiningang kanina ko pa kinikimkim. Himalang rumesponde ang katawan niya sa transfusion. He's a fighter, Mrs. de Alcantara. Villarreal, pagtatama ko ng hindi tumitingin sa doktor. Florencia Villarreal. Nang makaalis ang doktor, hinarap ko muli si Gael. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga huling pahina ng divorce papers na kanina ko pa dala-dala. Inilapag ko ito sa ibabaw ng metal na silya sa pagitan naming dalawa. Kung gusto mo talagang bumawi, pirmahan mo ito, utos ko. Ngayon din, harapin mo ang katotohanang wala ka ng asawa at wala ka ng karapatan sa lupain ng mga Villarreal. Hindi nag-atubili si Gael. Kinuha niya ang kanyang pluma at pinirmahan ang bawat pahina ng walang alinlangan. Ang bawat hagod ng kanyang tinta sa papel ay tila tunog ng isang kadenang napapatid. Matapos niyang mapirmahan ang huling bahagi, iniabot niya ito sa akin. Nakausap ko na rin ang aming mga abogado. Saad ni Gael, ang kanyang tono ay puno ng determinasyon. I am voluntarily renouncing my voting rights in the hospital board. Ibibigay ko ang control sa iyo at sa trust fund na itinatayo mo. At bukas, tatestigo ako laban kay Mama. I will admit my part in the fake adultery scandal. Alam mo ang kapalit niyan, Gael, babala ko. Maaari kang makulong para sa obstruction of justice at perjury. Mas gusto ko pang makulong sa rehas na bakal kaysa sa rehas ng kasinungalingan ng nanay ko, tugon niya. Pinayagan akong pumasok sa kwarto ni Papa. Ang amoy ng antiseptic ay hindi na kasing bangis kanina. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang ma-stroke siya, nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Iminulat niya ang kanyang mga matang pagod, ngunit may linaw na. Hindi siya makapagsalita, ngunit gamit ang kanyang nanginginig na kaliwang kamay, kinuha niya ang isang ballpen mula sa side table at dahan-dahang nagsulat sa isang pirasong tissue paper. Ang kanyang mga letra ay bako-bako at mahirap basahin, ngunit malinaw ang mensahe. Patawad niyo ang isinulat niya. Pagkatapos ay itinuro niya ang divorce papers na hawak ko at muling nagsulat, Laya. Hindi ako sinisisi ni Papa. Ang tanging hiling niya ay ang makita akong malaya mula sa pagkakasakal ng mga de Alcantara. Ngunit ang katahimikan ng aming pagtatagpo ay muling nabulabog. Nagliwanag ang malaking telebisyon sa loob ng silid na nakatutok sa isang breaking news. Ang mukha ni Doña Beatriz ay bumungad sa screen, nakaupo sa isang marangyang podium at napapaligiran ng mga mamamahayag. Ako ay biktima ng isang malaking sabwatan,
Umiiyak na pahayag ni Doña Beatriz. Sa harap ng mga kamera ang boses ay puno ng mapagkunwaring pait. Ang sarili kong anak na si Gael at ang aking manugang na si Florencia ay nagsabutan upang nakawan ng aming ospital. Ginamit nila ang aking pangalan upang gumawa ng mga ghost accounts. Ngayong gabi, formal akong magsasampa ng kaso laban sa kanila at idinedeklara ko ang kabuuang pagtatakwil sa aking anak. Hindi ko palalagpasin ang paglapastangang ito sa aming dangal. Sa likod ni Doña Beatriz, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang abogadong nakasuot ng itim na suit. Si Severina Cruzado, isang matinding lamat ang muling lumitaw sa aking plano. Bakit nasa panig na ni Doña Beatriz si Severina isang bagong laro ang sinimula ng aking tagapagligtas? At mukhang ako na ngayon ang kanyang target. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng mansyon ng mga de Alcantara ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga kasinungalingang itinanim sa loob ng bahay na ito sa loob ng maraming dekada. Ang amoy ng mamahaling kandila at insenso ay sumasakal sa hangin, pilit na nagtatago sa baho ng korupsyong nagmumula sa mga pader nito. Ito ang gabi ng huling paghaharap. Ang gabi kung saan ang bawat anino ay kailangang lumabas sa liwanag. Pagpasok ko sa malawak na bulwagan, bumungad sa akin ang isang eksenang tila ba galing sa isang dula. Nakaupo si Doña Beatriz sa kanyang trono, isang antigong upuang kahoy, napapaligiran ng mga kamag-anak, ilang piling mamamahayag, at isang paring nakayuko tila ba nagbibigay ng basbas sa isang santong mapagpanggap. Sa tabi niya, nakatayo si Severina Cruzado, ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwang gawa sa bato. Nandito na ang babaeng sumira sa katahimikan ng ating tahanan, panimula ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ang bawat salita ay may kasamang peking panginginig ng boses. Florencia, hindi pa ba sapat na ninakawan mo kami? Kailangan mo pa bang dalhin ang mga media rito para hiyain ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat? Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko muna ang kanyang pagganap. Lumingon ako sa aking likuran at pumasok ang aking mga kasama, si Isabela Montenegro, na namumutla ngunit matatag ang tayo, si Aling Siling, na may dalang tripod at smartphone, at ang mga opisyal ng unyon ng mga nurse at empleyado ng ospital. Wala akong ninakaw sa iyo, Doña Beatriz. Ang boses ko ay kalmado, malamig, at umaaling-awngaw sa buong silid. Nandito ako para bawiin ang mga bagay na kailanman ay hindi naging iyo, ang dangal ng aking ama, ang pera ng mga pasyente, at ang katotohanan. Anong katotohanan? Sigaw ni Beatriz. Tumayo siya. Mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang katotohanang isa kang hamak na hampas lupa na pilit sumisira sa aming pangalan. Severina, ilabas mo ang mga papeles. Ipakita mo sa kanila ang ebidensya ng sabotan ni na Florencia at Gael. Humakbang si Severina nang isabit-bit ang kanyang itim na briefcase. Ngunit sa halip na iabot ang mga papel kay Beatriz, lumapit siya sa akin at ibinigay ang isang digital tablet na konektado sa malaking screen ng telebisyon sa sala. Hindi ko alam kung anong ebidensya ang tinutukoy mo, Doña Beatriz. Malamig na wika ni Severina, ang kanyang boses ay tila isang talim na humiwas sa kumpiyansa ng matanda. Dahil ang tanging ebidensyang hawak ko ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang utak ng lahat ng ghost accounts at illegal na paglilipat ng pondo sa Singapore. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ang mukha ni Doña Beatriz ay biglang nawala ng kulay. Ano, Severina, binayaran kita, I hired you to destroy them. Hired me, isang mapait na tawa ang kumawala kay Severina. Hindi mo ako pwedeng bayaran para kalimutan ang mukha ng nanay ko na hinayaan mong mamatay sa lansangan. I didn't join you to help you, Beatriz. I joined you to make sure you have nowhere else to run. Dito na ako humakbang patungo sa gitna. Inilabas ko ang gintong ballpen mula sa aking bulsa, ang recorder na nakuha ko mula sa chapel. Naaalala mo ba ang gabi ng gala, Doña Beatriz? Tanong ko, habang pinipindot ang maliit na switch sa dulo ng ballpen. Ang gabing sinabi mo sa akin na kailangan kong magsakripisyo para sa asawa ko. Ang gabing ipinagmalaki mong ikaw ang nag-utos kay Isabela na bitagin ako. Narinig sa buong bulwagan ang isang malinaw na audio recording. Ang boses ni Doña Beatriz ay umaalingaw-ngaw, puno ng kayabangan at puot.
Kailangan mong matutunan ang posisyon mo, Florencia. Ang isang asawang tulad mo ay kailangang matutong yumuko. Pinirmahan mo ang sarili mong hatol. Ako ang batas sa pamilyang ito at sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin habang ang pera ng ospital ay mananatili sa aking kontrol. Ang bawat salita sa recording ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato ng sunod-sunod. Ang liwanag ng mga flash ng camera ay tila ba mga kidlat na tumatama sa nagtatagong halimaw. Fake iyan, inedit niyo ang boses ko. Sigaw ni Beatrice, pilit niyang inaagaw ang ballpen mula sa aking kamay, ngunit hinarang siya ni Gael, nakakapasok pa lamang ng silid. Tama na mama, ang boses ni Gael ay puno ng pait at matinding pagkasuklam. Narinig ko ang lahat, at hindi lang iyan ang ebidensyang mayroon kami. Isabela, magsalita ka. Humakbang si Isabela patungo sa harap, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Binayaran ako ni Doña Beatriz. Mayroon akong record ng lahat ng transfers niya sa account ko. Inutusan niya akong akitin si Gael at kumuha ng mga larawang magmumukhang si Florencia ang may kasalanan. Ginawa ko iyon dahil kailangan ko ng pera para sa operasyon ng anak ko, pero hindi ko akalaing gagamitin niya ito para ipakulong ang isang inosenteng tao. Kasunod nito ay ang paglapit ni Aling Siling, itinatapat ang kanyang camera sa mukha ni Beatrice. Naka-livestream po tayo ngayon. Donya, ang 10,000 nanonood sa akin ay alam na ang katotohanan. Ibinabalik ko na po ang pera nyo dahil hindi kayang bayaran ng barya nyo ang konsensya ko. Sa gitna ng kaguluhang ito, narinig ang malakas na tunog ng mga sirena mula sa labas ng mansyon. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pintong kahoy at pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, NBWARDSA. Ang kanilang mga uniforme ay seryoso, ang kanilang mga yabag ay puno ng otoridad. Lumapit ang pinuno ng mga operatiba kay Doña Beatriz. Inilabas ang isang formal na warrant of arrest. Beatriz de Alcantara, you are under arrest for plunder, money laundering, falsification of documents, and libel, maring wika ng opisyal. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Nangginig ang buong katawan ni Beatriz. Tumingin siya sa kanyang mga kamag-anak, ngunit isa-isa silang umiwas ng tingin. Tumingin siya kay Gael, ngunit ang kanyang anak ay tumalikod at tumayo sa tabi ko. Gael, anak, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. Ako ang nanay mo, pagsusumamo ni Beatriz. Habang hinahawakan siya sa braso ng mga pulis, tumingin si Gael sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na kalungkutan. Anak mo pa rin ako, ma. At dahil anak mo ako, dadalhan kita ng pagkain at gamot sa kulungan. Pero hindi ko nahahayaang maging kasabot mo ako sa pagpatay sa kaluluwa ng pamilyang ito. Panindigan mo ang lahat ng ginawa mo. Habang hinihila palabas ng mansyon si Doña Beatriz, tinitigan ko siya ng tuwiran. Ang kanyang buhok na dating maayos, ay magulo na, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkatalo. Wala akong naramdamang saya, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Gia Florencia, ang huling bulong niya bago siya isinakay sa loob ng mobile ng pulisya. Naiwan kami sa loob ng tahimik na mansyon. Lumapit sa akin si Severina, bitbit ang huling folder ng audit. It's done, Florencia. Ang lahat ng accounts ay maililipat na sa trust fund bukas ng umaga. Nanalo ka. Tumingin ako sa paligid ng mansyong ito na minsan ay naging kulungan ko. Hindi ito tungkol sa panalo, Severina. Tungkol ito sa pagtatapos ng isang cycle ng kasakiman. Lumingon ako kay Gael. Aalis na ako. Pupunta na ako sa Batangas para ibalita kay Papa ang nangyari. Florencia, pagtawag ni Gael, huminto siya sa tapat ng pinto. Alam kong wala na akong karapatang humiling ng kahit ano. Pero, salamat. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa sarili kong kaduwagan. Hindi ako sumagot. Naglakad ako palabas ng mansyon, ang bawat yabag ko sa damuhan ay tila ba nagtatanggal ng bigat na 6 na taon kong dinala. Sumakay ako sa aking sasakyan at tinitigan ang lumulubog na araw sa abot tanaw. Ngunit habang nagmamaneho ako pabalik ng Batangas, tumunog muli ang aking telepono. Isang mensahe mula sa nurse ni Celestina sa loob ng detensyon. Ma'am Florencia, nagwawala po si Celestina. Sinasabi niyang may isa pa siyang lihim na hindi niyo alam.
tungkol sa gabi ng mamatay ang biyenan ninyong si Don Esteban. May isang taong wala sa listahan ng mga suspek na nandoon sa kwarto. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ng sasakyan ay tila ba naging kasing talim ng yelo. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ang amoy ng luma at basang semento sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa anumang bahid ng dangal na natitira sa mga taong nakapiit doon. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, naririnig ko ang mahinang paghikbi ng mga bilanggo at ang mabigat na yabag ng mga gwardya. Tumigil ako sa tapat ng isang selda kung saan nakaupo sa sulok ang isang babaeng hindi ko na halos makilala. Si Celestina. Ang kanyang dating mamahaling damit ay gusot at marumi, ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon at ang kanyang mga mata ay ligaw na parang isang hayop na nasukol sa kanto. Sa sandaling makita niya ako, mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Ate Flor, ate, ilabas mo ako rito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ginamit lang ako ni Beatrice, siya ang nag-utos ng lahat. May alam pa ako, ate, tungkol kay Don Esteban. Noong gabing mamatay siya, hindi lang si Beatrice ang nandoon. Nakita ko si Tito Felipe na lumabas ng kwarto ni Don Esteban bago pa man dumating ang mga doktor. Nanatili akong tahimik. Pinagmasdan ko ang bawat galaw ng kanyang mukha. Bilang isang auditor, alam ko kung kailan sinusubukan ng isang tao na mag-imbento ng kwento para iligtas ang sarili. Alam ko na ang tungkol doon, Celestina. Mahina kong sagot ang boses ko ay walang kahit anong emosyon. Nandoon si Papa dahil tinawag siya ni Don Esteban. Gusto ni Don Esteban na ibalik ang lahat ng lupa sa amin bago siya mamatay. Pero hinarangan iyon ni Beatrice. At ikaw, alam mo ang katotohanan iyon pero pinili mong manahimik kapalit ng pera. Hindi totoo yan, mahal ko si Tito Felipe. Pagsusumamo niya habang pilit na umaabot sa aking kamay. Dahan-dahan kong inilabas ang isang puting sobre mula sa aking bag. Inilapit ko ito sa rehas sapat na para mabasa niya ang mga nakasulat sa labas nito. Nandito ako hindi para makinig sa mga huling kasinungalingan mo. Saad ko habang iniaabot ang sobre. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling pako sa kabaong ng ambisyon mo. Yan ang resulta ng DNA test na palihim kong ginawa gamit ang buhok mo at ng papa ko. Nanginginig na kinuha ni Celestina ang papel. Pinanood ko ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga numero at ang huling konklusyon ng ulat. 0% probability of paternity. Hindi ito totoo. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos mawala na. Sabi ni Mama Villarreal ako. Kaya nararapat lang na makuha ko ang yaman nyo. Nagsisinungaling ang papel na ito. Nagsinungaling ang nanay mo para hindi ka maramdamang itinakwil ka ng mundo, Celestina. Tugon ko, ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang hiyang-hiya na mukha. Hindi ka Villarreal. Isang estranghero ka na pinatira namin sa aming tahanan, pinag-aral at itinuring na pamilya, ngunit ang iginanti mo ay ang pumatay sa taong nag-aruga sa iyo. Mabulok ka rito kasama ang kasinungalingang binuo mo. Tumalikod ako at naglakad palabas, binabaliwala ang kanyang mga sigaw at pagmumura na umaling-aungaw sa buong presinto. Ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa nakaraan ay tuluyan na ring napatid. Kinabukasan tumayo ako sa harap ng malaking gusali ng De Alcantara Medical Center. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang asawang nakatago sa anino ni Gael. Hawak ko ang mga dokumento mula sa korte at ang basbas ng trust fund na itinatayo ng unyon ng mga empleyado. Sa harap ng maraming media at ng mga empleyadong nakasuot ng puting uniforme, nagbigay ako ng hudyat. Isang malaking crane ang dahan-dahang nagtanggal sa malalaking letrang tanso na nakasulat sa taas ng Ospital de Alcantara. Pinalitan ito ng isang bagong signboard, mas simple ngunit mas may kahulugan, Villarreal Community Medical Foundation. Ang ospital na ito ay hindi na pagmamay-ari ng isang pamilya. Pahayag ko sa harap ng mga kamera, ang aking boses ay puno ng otoridad at bagong pag-asa. Ito ay pagmamay-ari na ng bawat nurse, bawat doktor, at bawat pasyenteng dadaan sa mga pintong ito. Magsisimula tayo sa katotohanan at magpapatuloy tayo sa katarungan. Sa gilid ng entablado nakita ko si Severina. Tumango siya sa akin, isang simpleng pagkilala sa aking naging desisyon.
Alam ko na hindi kami magiging magkaibigan dahil ang kanyang paraan ay puno ng galit habang ang sa akin ay puno ng katuwiran. Ngunit mayroon kaming paggalang sa isa't isa, ang paggalang ng dalawang babaeng kapwa na sunog ng apoy, ngunit piniling bumangon mula sa abo. Pagkatapos ng inaugurasyon, pumunta ako sa opisina na dati ay kay Doña Beatriz. Inayos ko ang aking mga gamit at naupo sa malaking silya. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan tanaw ang abalang kalsada ng Maynila. Ang lahat ay tila ba bumabalik na sa normal, ngunit ang babaeng nakaupo sa silyang ito ay hindi na ang Florencia na laging yumuyuko. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa nurse ni Papa sa Batangas. Ma'am Florencia, nakaupo na po si Don Felipe sa wheelchair sa hardin. Hinahanap po kayo at may isang sulat na dumating para sa inyo mula sa abogado ni Mr. Gael. Binuksan ko ang kalakip na digital file. Hindi ito tungkol sa ari-arian. Isa itong formal na dokumento na nagsasabing tinatanggap ni Gael ang lahat ng kondisyon ng annulment nang walang anumang hinihiling na kapalit. Sa huling bahagi ng sulat may isang maikling mensahe na isinulat ni Gael mismo. Handa ka na bang maging Florencia Villarreal? Muli nang walang anino ng kahit sino. Isinara ko ang aking laptop. Ang tanong na iyon ay hindi na kailangan ng sagot. Dahil sa bawat tibok ng aking puso at sa bawat desisyong ginagawa ko, alam ko na ang Florencia na dating kilala nila ay matagal na ring pumanaw kasama ng kanilang mga kasinungalingan. Ang Phoenix ay nakalipad na. Ang araw ng pagpirma sa mga huling dokumento ng annulment ay hindi malungkot gaya ng inakala ko. Sa halip ito ay payapa, parang isang mahabang hininga matapos ang isang matinding bagyo. Nagkita kami ni Gael sa loob ng isang simpleng court office sa Makati. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nagdadala ng anino ng kanyang ina. Suot niya ay isang payak na polo shirt at ang kanyang mga mata ay wala na ng ere ng isang de Alcantara. Naupo kami sa magkabilang panig ng lamesa. Ang abogado ay inilapag ang mga papel. Sa bawat pahinang pinirmahan ko, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa paglaya. Matapos ito aalis ako ng bansa. Pagbabasag ni Gael sa katahimikan, habang hinihintay naming matuyo ang tinta. I'm going to start over in a place where no one knows my name or the sins of my family. Hindi ko na kailangang maging isang de Alcantara para mabuhay. Tumingin ako sa kanya. It's a good choice, Gael. Ang pagtakas sa anino ay ang unang hakbang para makita ang sariling liwanag. Tumayo siya at iniabot ang kanyang kamay. Hindi para sa isang malambing na paalam, kundi para sa isang pagkilala sa dalawang taong nagkamali ngunit piniling magbago. Tinanggap ko ito. Walang kuryente, walang pait, tanging respeto na lamang. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Hindi ako dumiretso sa ospital. Sa halip nagmaneho ako ng direkta sa Batangas. Ang amoy ng hangin sa aming lalawigan ay nagpabalik ng lahat ng alaala. Ang mga panahong bata pa ako, ang mga panahong ang mundo ko, ay umiikot lang sa pagitan ng mga taniman ng tubo at ng ngiti ng aking ama. Pagdating ko sa aming lumang tahanan, natagpuan ko si Papa na nakaupo sa kanyang wheelchair sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang kanyang mukha ay may bakas ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalino at mapagmahal. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harapan. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang kandungan, ang lugar kung saan ako laging nakakahanap ng pahinga. Tapos napapagbulong ko. Wala na ang mga de Alcantara. Malayang-malaya na tayo. Marahang hinaplos ng kanyang nanginginig na kamay ang aking buhok. Wala siyang sinabi, ngunit sa bawat haplos niya, naramdaman ko ang lahat ng pagmamahal na hindi niya nasabi dahil sa kanyang pagiging mahigpit noon. Ilang sandali pa isang sasakyan ang huminto sa aming gate. Si Gael. Hindi siya bumaba, na natili lamang siya sa loob, tinitignan kami mula sa malayo. Isang huling pagtingin sa buhay na hindi na niya maaari pang balikan. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at tuluyang lumayo sa aming paningin. Hindi ko siya sinundan ng tingin. Hindi ko siya hinabol. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko na siya kailangang alalahanin. Naupo ako sa tabi ni Papa at kinuha ang isang libro. Binasa ko ito ng malakas para sa kanya gaya ng ginagawa ko noong ako ay bata pa. Sa bawat pahinang binabasa ko, nararamdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa aking sariling mga kamay.
Hindi ako naghahanap ng panibagong pag-ibig, hindi ako naghahanap ng validation mula sa ibang tao. Ang tanging hinahanap ko ay ang kapayapaan na matagal na ipinagkait sa akin. Nang lumubog ang araw, ang langit sa Batangas ay nagkulay kahel at lila. Isang tanawin na maganda, totoo at akin. Floor, isang mahinang boses ang narinig ko mula kay Papa. Tumingin ako sa kanya at nakita ko siyang nakangiti. Masaya ka ba? Tumingin ako sa malawak na taniman sa mga punong yumuyo ko sa ihip ng hangin at sa aking sariling mga kamay na ngayon ay malaya na sa anumang tanikala. Masaya ako, Papa, sagot ko. Dahil sa wakas ako na ang may hawak ng sarili kong kwento. At ang kwentong ito ay magtatapos sa paraang gusto ko. Hindi na ito ang Florencia na laging nagtatago. Ito na ang Florencia na humaharap sa bukas ng walang takot, ng walang pagsisisi. At higit sa lahat ng walang ibang Panginoon, kundi ang sarili kong katotohanan. Isang taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga de Alcantara. Ang Batangas ay hindi na lamang isang probinsya ng mga tubuhan para sa akin. Ito ay naging saksi sa aking pagbabagong anyo. Ngayong hapon ang inaugurasyon ng bagong wing ng Villarreal Community Medical Foundation ay dinagsa ng mga tao mula sa iba't ibang bayan. Hindi ito isang magarbo at mapagkunwaring pagtitipon gaya ng gala sa Maynila. Ito ay puno ng tunay na tawanan, amoy ng bagong pinturang pader at ang masayang ingay ng mga yaya at nurse na hindi na kailangang mag-alala kung may ipapakain sila sa kanilang mga pamilya. Habang naglalakad ako sa pasilyo, sinalubong ako ng isang pamilyar na anino. Si Gael. Hindi siya ang Gael na dati kong nakilala. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at may hawak siyang mga dokumento para sa huling turnover ng mga asset ng pamilya niya sa trust fund. Tumigil siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapayapa. Kumpleto na ang lahat, Florencia. Wika niya, ang kanyang boses ay tila isang pahina ng librong natapos na basahin. Ang huling pirma para sa tuluyang pag-aari ng foundation sa lahat ng natitirang ari-arian ng aking ama. Wala na akong kinalaman sa pangalang de Alcantara. Salamat, Gael, tugon ko. Tinitigan ko siya, isang tao na dating bahagi ng aking buhay, ngunit ngayon ay isa na lamang estranghero na may magandang hangarin. Ano ang plano mo? Maglalakbay ako. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. Sa abot tanaw kung saan sumasalamin ang dagat. Hahanapin ko ang sarili ko sa labas ng anino ng nanay ko. At pagkatapos, baka magtayo ako ng maliit na klinika sa probinsya. I want to do what you did, but on my own terms. Tumango ako. Good for you. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hindi na siya lumingon muli at hindi ko na rin siya pinigilan. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako patungo sa hardin ng aming bahay kung saan naghihintay si Papa sa kanyang wheelchair. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, binabalot ang langit ng kulay na ginto at kahel ang kulay ng kapayapaan. Naupo ako sa damuhan sa tabi ng kanyang paa. Inilabas ko ang isang lumang litrato, ang litrato ni Don Esteban, at ng kanyang ina na nakuha ko mula kay Severina noon. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon, bago ko ito dahan-dahang pinunit at hinayaang tangayin ng hangin. Ang kasaysayan ng mga de Alcantara, ang kanilang mga lihim, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi na bahagi ng aking kwento. Masaya ka ba, Flort, ma? Tanong ni Papa, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga batang tumatakbo sa damuhan, ang mga pamilyang nagtitiwala sa ospital, at ang kalayaang damang-dama ko sa bawat paghinga. Masaya ako, Papa. Sagot ko, at sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay nanggaling sa pinakailalim ng aking puso. Hindi dahil sa panalo o sa paghihiganti. Masaya ako dahil natutunan kong ang pinakamahalagang katarungan ay ang pagpapatawad sa sarili ko dahil sa mga panahong hinayaan kong sirain ako ng ibang tao. Tumayo ako at nilanghap ang sariwang hangin. Ang buhay ay hindi na isang listahan ng mga obligasyon o isang audit na kailangang balansehin. Ang buhay ay isang blankong papel at sa wakas hawak ko na ang ballpen. Ako ay si Florencia Villarreal at ito ang aking bagong simula.